Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Sa 65 ka mga right-hand drive vehicles na kumpiskar sa NBI Cebro. Lain-laing vehicular incident natala ni atong weekend. Mga eskwelahan sa Central ug Eastern Visayas nangandam na sa pag-abli sa klase. Ug dengue caravan gilusad sa Mandawi City Health Office. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Sa 65 ka mga right-hand drive nga mga sakyanan gisakmit sa National Bureau of Investigation subay sa reklamong gisang-at sa Land Transportation Office batok sa usa ka yarda nga nahimutang sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Niyang live report ni Alan Domingo. Alan? Sa Daplin Region niya sa Karsada o diya sa may Cebu South Coastal Road, habig na sa Barangay San Isidro, Talisay City. Diin na confiscate kining mukapin sa 60 ka mga smuggled right-hand drive vehicles. Bitbit ang search warrant gikan sa Korte Girombo sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation nga giubanan mismo sa mga national official sa Land Transportation Office ug Transnational Crime sa usa ka yarda diin gi-display ang mga sakyanan. Sa pagsusi nila, nasuta nga mga right-hand drive kini nga naglakip sa mga closed van o multicab ug aduna usay mga dagkong sakyanan. Nasayran nga surplus ang mga sakyanan gikan sa gawas sa nasod o gibaligya dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Kung adunay mo palit, diha pa kuno i-convert gikan sa right-hand drive ngadto na sa left-hand drive nga gihulagway ni Attorney Vigor Mendoza II, LTO Chief ug Assistant Secretary sa DOTR nga peligro kini. Kabahin lang ni siya sa 65 ka mga sakyanan nga nakumpiskar sa interagency operation dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Kung ato makita, right-hand drive ni. O kung dunay mo palit, i-convert ni sa left-hand drive. Gihingusgan karon sa atong kagamhanan ang pag-operate batok ni ini sanglit naghatag matod ba kini og peligro sa kinabuhi sa mga tawo nga mogamit ni ini. All government approach to para masugpo natin once and for all itong illegal smuggling ng mga right-hand drive. Bawal na bawal po yan, no? Pinagbabawal ng batas at hindi basta-basta kino-convert po yan, hindi po madali mag-convert po yan. Matod ni Asik Mendoza nga gipaniguro sa kagamhanan ang road safety po sa gukdo nila uban sa mga ahensya sa gamhanan ang mga smuggled right-hand drive vehicles. Sayon ini mi duso og reklamo ang LTO ngadto sa NBI Cebro nga hinungdan naghimo sila surveillance ug nikuha usab og search warrant nga giserve kaganinang buntag. Our notice was called by the Commission on Transnational Crimes. Now, talagang double time pa tayo dito. No? Utos na din Secretary Vince Diso na talagang tirahin lahat to, no? Because it really affects road safety. Giday sa Special Envoy on Transnational Crime, Marcos Lacanilaw, ang pagkasakmit sa mga smuggled vehicles. Gihulagway kini nga dakong impact ilabi na sa kampanya sa tax collection sa kagamhanan diin dako ang nahanaw tungod sa smuggling. Congratulate ko ang ating LTO Chief, Asik Vigor Mendoza, at ating Regional Director ng NBI dito sa Region 7 sa agarang action nila dito. Yung mga kababayan din natin, isang magandang rin ito na makita nila na wag silang basta bumili, check nila na maayos ang mga dokumento, ito ay binayaran ng tamang buwis. Gikarga sa usa ka tow truck ang masakinan ug gidala sa impounding area sa LTO Regional Office 7. Samtang naabtan sa mga otoridad ang giingong usa sa mga nag-iya sa negosyo nga usa ka Peruvian national. Matod sa opisyal sa LTO nga giingong turista lang ang status nini, mao hinungdan nga gipa-imbestigar usab kini sa Bureau of Immigration. Isang foreign national na nagmamay-ari ng facility na to. So wala siyang right to business? Tourist visa daw eh. So talagang hindi pa pwede. Gisuwayan sa Balitang Bisdak og hinabi si Los Hilda Baldion apan dili kini makamaong mosulti og in English. Gipakita niya ang mga dokumento, diin matod pa niya lehitimo ang negosyo
nga aduna pay rehistro. Partner lang kuno siya sa usa ka Pinoy nga negosyante nga di lang una nato nganlan. Wa usab siya masayod nga illegal di ay ang pagbaligya og mga right-hand drive vehicle sa nasod. Nobyembre pa niadtong tuig 2024 pa kuno nagsugod ang ilang patigayon sa dakbayan sa Talisay. Philippine. So you are not aware that this is illegal here in the Philippines? Running this kind of business. Business legal porque haciendo contrato, ¿no? Con filipino, ¿no? Y filipino owner. So you complied all the requirements. Oh, no puede. Sí, yes. Sa usas sa gibisgahan karon sa LTO, mato ni Asik Mendoza ang posibilidad nga adunay personel mismo sa ilahang ahensya ang nalambigit nini sanglit na diskubrihan nila nga adunay duha ka mga confiscated smuggled vehicles ang nakarehistro didto sa Mindanao. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Usa ang patay samtang laing usa ang naputlan og tiil sa nagkadaiyang vehicular incident sa Central ug Eastern Visayas niadtong weekend. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Patay ang 22 anyos nga rider dihang mibangga sa laing gikasugat nga rider sa barangay Curva, Ormoc City kagahapon sa buntag. Base sa investigasyon sa Ormoc City PNP Traffic Enforcement Unit, mitipas sa Picas Lane ang biktima ug dinhi iyang gikabangga ang 42 anyos nga rider. Tungod sa kakusog sa impact, ni diretso ang rider sa punuan sa lubi. Sabi ng mga witnesses is nakainom kasi pasuray-suray siya before ng insidente. Hanggang sa napunta siya sa linya ng vehicle 1, nabangga niya tapos dire-diretso siya dun sa puno ng nyug. Subling ni pahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga mag-amping. Hinahinay lang siya sa pag-drive, lalo na yung mga nakainom kasi yun ang nagiging cause ng accident. So ang buhay natin ay isa lang, so dapat ampingan po natin. So sana hindi po tayo magpalabi ba? So ang sakto lang para may pang-uwi pa sa bahay kasi may pamilya pa po tayo naghihintay sa atin. Sa Lapu-Lapu City, nabali ang tuong tiil sa 24 anyos nga production worker sa PEZA. Samtang nagmaneho kini sa iyang motorsiklo, gikan sa Barangay Agos, padung unta sa Barangay Maribago, kadlawon kagahapon. Matud sa Lapu-Lapu City Police, self-accident ang nahitabo kay way gikasugat nga sakyanan ang naasoyng motorista. Padung unta kining mupalit og dugang ilimnon dihang nawad-an og control sa manobela sa iyang motorsiklo, hinungdan nga nabangga kini ngadto sa poste. Tungod sa kakusog sa impact, naputol ang tuong tiil niini nga maoy naigo sa poste. Mga siguro to tungod sa nakainom na siya, pasibola to nakatulog o na wag tangan wala na siya ka-control sa manobela, mo to siyang nabangga siya sa poste. Katong poste nga steel nga poste. Pagida siya sa ambulansya, dito na sa private hospital sa Mandawi, idadaan na to ay ang right foot nga naputol. Pero asop na wala pa ta kasiguro, nabalik ba to yung tiil or padayon na itong ma-amputate na siya. Samtang 5 ang naangol, apil na usa ka bata dihang nagbangga ang duha ka mga motor sa lungsod sa Manhuyod, Negros Oriental, Sabado sa buntag. Dali silang gitabang sa mga motorista nga miagi sa lugar. Nagsubay matud pa ang duha sa opposite lanes sa wala pa ang insidente. Matud sa uploader nga ang usa ka motor nagkarga og sakong mais nga ipagaling unta ug paliko na dihang nabangga sa laing motor. Matud sa Manhuyod Police Station, walay kritikal sa 5 ka mga individual. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Laing usbaw sa produktong petrolyo ipatuman sugod ugmang adlaw. Gipaybaw sa Chevron, Sea Oil ug Shell nga 60, 95 ug 30 sentimos ang aumento matag litro alang sa gasolina, diesel ug kerosene. Susamang usbaw-usab ang ipatuman sa clean fuel ug petrogas. Gawas lang sa kerosene, gawas sila mamaligya. Mabatiyagan sa mga motorista ang usbaw sa produktong petrolyo Martes, Hunyo 10, alas 6 ugma sa buntag. Samtang alas 4:01 sa susamang adlaw, usab, mupatuman sa usbaw ang clean fuel. Pipila sa hinungdan nga gitumbok sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau mao ang geopolitical tension sa nagpadayong gubat tali sa Russia ug Ukraine.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Miarangkada na karong adlaw ang Brigada Eskwela ang naandang pag-andam sa mga eskwelahan para sa umaabot nga school opening usa ka semana gikan karon. Kini ang hiniusang gitutukan si GMA Regional TV correspondents. Ani ang report. Hapsayra ang unang adlaw sa Brigada Eskwela sa Dakbayan Sugbo din usan ini ang eskwelahan sa Barangay Mambaling. Gipahigayon ang hamubong programa sa Mambaling Elementary School samtang tapad niini ang Mambaling National High School diin nagdungan ang brigada ug ang enrollment sa mga tinun-an. Tungod kay brigada man, mitungha ang mga ginikanan nga nang limpyo sa palibot sa eskwelahan ug sa sulod sa mga classrooms. Nanilhig ug nang lampaso sila. Apan usas problema sa tunghaan ang pagtunga sa mga ginikanan nga walay dala nga gamit pang limpyo hinungdan nga nalangan sila kay kinahanglan man mupalit o manghulam pa sila. Ang awag ko sa ato ang mga ginikanan para sa ato ang mga bata diri sa Mambaling National High School. Madala sila og mga pintal, mga silhig, dustpan, mga garbage bag nga kinahanglanon nato para sa ato ang pagpanglimpyo. Before sila mo enroll, amo silang paraygan nga pwede ba makahatag sila og something like materials for the brigada. Ako lang Japon brigada Pila man ni kaadlaw ni brigada? Hantod mahuman ni sir. Samtama tinun-an nga walay mga ginikanan nga makabrigada, sila na lang ang nitabang sa pagpanglimpyo. Sa Mandaue City, sa pagsugod na sa Brigada Eskwela, lakip sa mi-volunteer ang mga parolees o probationers. Parte kini sa ilang community service program nga ilang i-report sa mga labaw o gadto sa korte. Tungod sa kadaghan nila, gibahin-bahin o gischedule na lang sila og adlaw aron makatabang sa panginahanglanon sa eskwelahan. Karong adlaw, lakip sa gitrabaho sa makalalakin ang partisipante ang garden sa eskwelahan. Gihangop sa principal ang ilang partisipasyon kay mas daghan ang nitabang sa brigada karon. Every day na sila yung mga assigned. Like karon garden ta, tomorrow is our drainage. And the third day is classrooms. Ana na lang kay mag 500 sad silang ari-diri ma-overwhelm sa eskwelahan. Usa ni siya sa mga rehab program pod nga murabag payback time sa laod nga ilang nahimo sa community. Mo nang kada tuig naagyud mi sa mga eskwelahan, makikoordinate mi sa principal. Samtang nagpadayon ang brigada, na busy usab ang uban sa enrollment sa mga bata. Naayo na ang sagad sa mga kisame ug atop sa mga classrooms sa Pusok Elementary School nga nangaguba atol sa bagyong Odette niadtong December 16, 2021. Matod silang principal, gisugdan kini pagtrabaho niadtong hinapos nga bahin sa tuig 2024 nga gigahinan og 2.9 million pesos gikan sa Special Education Fund. Sa pagsugod sa Brigada Eskwela karong adlaw, padayon paghapon ang pag-ayom-ayom sa uban pa mga classrooms ug ang pag-renovate sa gate sa tunghaan pinaagi sa abag sa usa ka cooperative. Apan giangkon sa Assistant School Principal Randero Hapitan nga ubay-ubay gayod sa mga lingkuranan sa tunghaan ang nangaguba na. Hinungdan nga adunay 30% nga kakuwangan sa mga lingkuranan sa pag-abli unya sa klase karong Lunes. Kini ang usa sa mga classrooms dinhi sa Pusok Elementary School nga nanginahanglan gayud og mga bag-ong lingkuranan. Gani ko inyo makita ubay-ubay gayud sa mga lingkuranan niini nangaguba na. Sama lang niining lingkuranan dinhi sa tunga nga sigurado mabuwasot gyud ang lubot sa estudyante nga mulingkod. Matod ni Teacher Lucena Siguros, Grade 3 Class Advisor nga sukad Pebrero ning tuiga. Ubay-ubay na sa mga armchair sa ilang classrooms ang nangaguba. Ang uban, nangabuak ang sandiganan, nangabuslot ang lingkuranan, ug nangabalik gayud ang mismong armchair. Sa gihimo nilang inventory sa mga lingkuranan, kaganihang buntag sa naasoing classroom, anaasa na po sa 40 ka mga armchairs ang di na magamit. Kung wala pa bagong chair, so as of now, magmantin nila sa gyud ang mga bata ana. Kunya dili sa gyud namo ingnon nga ay gini yung palabig undak-undak kay sila ra mapud ana jud ma'am. Oy sila ra jud inig undak pakpaka dayon. So anaon na lang gyud nga careful lang gyud ta nga dita mga samad.
Matod sa assistant school principal, nakaduso na sila og report kabahin niini ngadto sa DepEd Lapu-Lapu City Division aron masolusyonan ang kakuwangan sa mga lingkuranan. Napamtay mga lingkuranan nga sa una nga nahabilin gyud amo asa nang gi kuan itong mga kahoy. Mao na amo ang temporary lang sa Ana-ana, sa 2,440 ang mga na-enroll nga mga estudyante sa Pusok Elementary School. Apan wa pay labot sa maong ihap ang mga nagpa-enroll karong adlaw. Busy na usab ang mga eskwelahan sa Bohol sa gipahigayong Brigada Eskwela. Sama na lang sa Cogon Elementary School sa Tagbilaran City diin nagtinabangay ang mga estudyante o mga ginikanan sa paglimpyo sa classrooms. Dungan sa gipahigayong brigada ang enrollment sa mga eskwelahan subay sa pagsugod na sa klase sa June 16. Ako si Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Luan Merondina. Balitang Bisdak. Nagdengue caravan sa Mandawi City karong adlaw aron mahingusgan pa ang kampanya batok sa makamatay nga sakit. Karong tuiga duha na ang natalang namatay sa dengue. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa ground sa City Hall gihimo ang aktibidad sa kampanya kontra dengue. Katuyuan niini mapaladman ang information dissemination sa maong sakit ug mapahinumduman ang mga tao sa importansya sa mga lakang nga himuon. Nagtambayayong sa programa ang City Health Department ug DOH. Duna sa mga booth nga giset up para sa dugang impormasyon kabahin sa sakit ug mga lakang aron makalikay niini. Ingon man ang commitment wall para sa mga mutabang sa mga efforts batok sa sakit. Ang difference ng gid karon kay di na gid siya ting-uwan ra ang dengue, so it's a whole year or year long na nga problem, no? So that's why we try to emphasize na timing lang atog yung gi-kuan karon kay June man, kay June is Dengue Awareness Month. Sa Mandawi City gikan Enero hangtod Mayo 25 karong tuiga dunay 257 ka mga kaso sa dengue nga natala. Duha ang namatay karong tuiga. Naadyo usual trend nato no nga mosaka sa ting-uwan kay mostly that's the time ang good nga ma-stagnant ang atong tubig no tungod sa inuwan or masawd siya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nilaog sa Game 1 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals ang Arellano Chiefs. Naka 3 sets ang Arellano batok sa usa lang ka set nga daog sa letran. Naginahanglan na lang ug usa ka daog ang Arellano Chiefs aron ilang malangkat ang labing una nilang NCAA Championship title. Sa Women's Division usab, one step closer sa 4-peat championship ang Benilde Lady Blazers. Ilang gipildi ang letran Lady Knights nga miabot pa sa 4 ka sets. 3-1. Karong Miyerkules na, Hunyo 11, ang Game 2 sa Best of 3 Series sa NCAA Men's and Women's Volleyball Finals. Gisugda na pag-apod-apod sa Mandawi City ang mga libreng school supplies alang sa mga public school students sa syudad. Unsa man po'y sulod ni ining ilang nadawat. Atong saran sa report ni Nico Sereno. Sa pagsugod sa Brigada Eskwela ug enrollment sa Mandawi City Central School, giapod-apod na sab ang mga libreng school supplies para sa mga bata. Gikan sa Mandawi City LGU, kining gray nga bag nga ubay-ubay ang sulod. Espesyal alang sa mga kindergarten students kay gawa sa mga notebooks, doon na si mga art materials, flashcards, activity book ug uban pa. Samtang para sa elementarya, nahatag na sab og sugod ang mga PE uniforms para kanila. May raincoats pa sab kuno nga ipanghatag. Ang city government mi-allocate og 80 million pesos gikan sa Special Education Fund alang ning maong katuyuan. Kada ablis klase ang mga ginikanan usa gina sa mga problema nga ilang giatubang bitaw nga asa mo kuha, asa mo palit og kining mga school supplies sa mga bata. Matud sa principal, 3,700 ka mga school kits ang ilang nadawat gikan sa LGU nga mao sa gidaghanon sa mga estudyante nila sa miaging school year. Mo ginagihatag nato. So kung mo increase ta ang nauwahi, ato na lang pangitaan og paagi sa mga stakeholders para naalang pod. Ang nauna gyud makumpleto gyud sila hatag atong bags. Makatabang gamay na lay palitonon, gamay na lag kuwang. Parehan ako daghan kog anak niya. Ako mga apo ako gapoy nagpa-eskwela. Samtang lakip sa gipanghatag na sab og sugod ang mga bags ug school kits gikan sa provincial government.
Sulod sa mga bags ang mga notebook sa Kapitolyo ug uban nga mga school supplies. May mga plastic envelopes sab nga gipanghatag. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lalaking nakuhaan sa CCTV nga namiktima sa usa ka cafe sa Lapu-Lapu nahug na sa kamot sa mga otoridad. Sa Mandawi City nasikop niadtong weekend ang maong lalaki. Apan sa laing kaso niini, ang sospek lumad nga taga Cebu City mao ang lalaking naka-jacket nga giingong misalisi sa usa ka cafe. Nakuhaan kini og video nga mikuha sa service phone sa cafe ang maong lalaki dihang nalingat lang ang staff. Sa interview sa dinakpan gikan sa detention cell, giangkon niini ang salaod. Nangayo siya og pasaylo sa gihimo. Apan aminado nga nagkinahanglan og paggiya karon aron magbag-o. Bago ra siyang nakagawas sa prisuhan ug naagni lang kuno siya tungod kay way kapaingnan. Tagaan kong chance sir. Ay blurred na dong. Blurred na rin. Magbubuhay rin ko sir. Mas kumpanya. Ayok na tagaan ako sa Ginoo sa mga tao nga akong nabuhatan nga unta ila kong pasayloon sir. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Security o traffic plan sa dakbayan sa Talisay gihan-ay subay sa usa ka semana nga brigada eskwela sa mga pampublikong eskwelahan. Ni ang report ni Febri Dumabo. Mutabang mismo sa pagpanglimpyo ug pagpangandam sa eskwelahan ang mga sakop sa Talisay City Police. Ado na lang hinuoy pipila ka eskwelahan nga pahigayunan sa brigada eskwela sa mga kapulisan. Apan gipaniguro sa kapulisan nga na ang ilang presensya uban sa force multiplier pinaagi sa foot patrol o grooving sa mga tungaan. Pagsiguro kini nga luwas ang mosalmo sa brigada eskwela batok sa mga tawo nga mopahimos sa kahigayunan. We will provide human resource naman jud ang atong mga IFM no, so we will provide manpower and human resource, and also at the same time security during the conduct of Brigada Eskwela. Then after that, mo na to magbutang na ta og pads. Mutap gyud ta sa atong mga force multipliers nga lipay pod ko nga permanente po naa o nagaka-cooper sa ato ang mga programa. Samtang gawa sa mga traffic enforcer nga naka-standby sa kadalanan, gawa sa mga eskwelahan, nakigalay no sa habang City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga barangay opisyal alang sa pagpakatapos sa mga barangay tanod. Magbutang usab mga traffic sign agents sa gawa sa mga tungaan aron mugiya sa mga motorista. Gi-alerto lang namo ang atong mga personnel nga na-assign sa mga eskwelahan, labi na gyud sa atong mga supervisors nga dunay gi-assign nga mga eskwelahan nga maoy ilahang monitoron. Giawag usab sa Talisay City DepEd Division ang mga stakeholders sa dakbayan nga mosalmo sa usa ka semana nga brigada eskwela aron pag-andam sa mga tungaan sa pagbukas sa klase sa Hunyo 16. Dungan sa brigada eskwela, magbrigada sa opisina usab ang mga kawani sa Talisay City DepEd Division. Sugod karong Lunes. Magkinahanglan jud ta sa help gani kagahapon nag-meeting namin sa school board with Mayor Samsam ug tanan nga mga members sa atong local school board. Unya do nagali gi-announce si Mayor, dili lang siguro nako i-preempt, but si Mayor manghatag og ang local school board, ang city school board ug ang city government manghatag og mga notebooks para sa mga estudyante nga mo eskwela ini Lunes sa 16. Karon ang among gihandle dito sa supplemental budget para sa mga hangyo sa mga parent-teachers associations. So, ato manas lang gi-empower ang PTA para mohatag og request para mahatagan og mga kailangan. Ang uban mga tents, uban mga sound system, mga smart TVs para mahatag nato sa atong mga eskwelahan. Sa latest nga talaan sa Talisay City DepEd Division, musumada sa 60,000 ka mga tinun-an ang nagpa-enroll gikan sa kinder hangtod na sa grade 12. Apan na panlantawan nga moabot sa 70,000 ka mga tinun-an sa 44 ka mga pampublikong tungaan ning school year 2025 to 2026 sa dakbayan sa Talisay. Uban ni Godfrey Relien, Febri Dumabo. Balitang Bisdak. Makapanimbaut sa balhibo ang exciting nga full trailer sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa confrontation scene, sama nagsuong sila si Bathalumang Kashupia ug Kera Mitena nga gidala nila ni Solen Yusaf ug Rian Ramos.
angayan kining atngan. Ang Batang Litena gidala ni 2024 Metro Manila Film Festival Best Child Performer Sienna Stevens. Gipali usab ang mamahimong kontrabida sa kalibutan sa Encantadia. Sama nila ni Gabby Eigenman isip Zaur, Bianca Manalo isip Olgana, John Lucas isip Daron, Jamie Wilson isip Ednu, Shuvi Entrata isip Veshdita, ug Billy Hackinson isip Koshava. Mubalik usab sa series sila si Sangre Lira ug Mira nga pagadanon nila ni Mikey Quintos ug Kate Valdez. Bagong karakter nga sila si Luis Ontiveros isip Soldarius ug Isabel Ortega isip Sangre Armea. Makita usab sa trailer ang upat ka mga gabantay sa mga brilyante. Mitambong sa Sangre Grand Piniacon ang pipila ka GMA executives sa pag-una ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Ching C. Giawit usab ni Limitless star Julie Ann San Jose ang theme song sa Sangre. Mga kapuso, sa mga nangita og trabaho, ilabi na katong mga fresh graduates. Ani ay mga job opportunities nga gitanyag alang sa umaabot nga dakong job fair sa Lapu-Lapu City. Moabot sa 1,376 ka mga bakanteng trabaho ang mamahimong maaplayan gikan sa 11 ka mga musalmot nga mga kompanya. Himuon kini Miyerkules, June 11, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon sa Datag Gym, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Ayaw kalimot sa pagdaog 5 ka kopya sa updated resume, ballpen ug magsul-ub usab ug semi-formal attire. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.